Samahan nyo nga ako ngayon mga kabatang dahil pupunta tayo sa Vietnam. Ay hindi ho aray ang suot na ineng. Ako ho'y magpapalight at malamig-lamig ho mamaya sa airport. Ay diyan ho ang aking sinuot. Ako ho'y nag-jacket. Galing pa pala akong Batangas yan mga kabatang at gabi na rin ako nakarating dito. Ngayon, alas 12 na. So kailangan na namin pumunta sa airport. 1:13 pupunta na tayo ng airport. Kailangan maaga tayo. Ito nga pala yung mga kasama ko sa pag-travel ko sa Vietnam. Ayan yung 5 years ko ng friend Lalu at friendship. Pinapakilala ko sa inyo si Francis. Ito yung mga bata na akala mo hindi na uuwi ng bahay kasi sobrang daming dalang maleta. Ito nga mga kabatang ay biglaan talaga. At yan, nakapagpaalam naman ako sa inay kaso hindi ko nga na-video ng kanyang reaksyon. Nagulat na gulat. Ayan, we're here at Ninoy Aquino International Airport. Bali sa Terminal 3 kami kasi international flight na tayo. Oh my God! Dream to come true. Nasisisi na nga ako mga kabatang kasi sobrang laki ng dinala kong bagahe. Ay mas malaki pa sa akin ay tunay na anong bigat. Aray pa lang mga kabatang yung check baggage ko ay 20 kg. Pero ang lasa laman lang niyan ngayon ay 16. Ay paupuno na. Tips ko lang sa inyo, wag na kayong magdala ng mga baro kung ano-anong baro. Di naman yung masusuot lahat. Tunay na pampabigat lamang. Pag kayo papasok din handa na agad ninyo ang inyong passport. Yan naman huy titingnan lang ho muna ng guard. Dahil international flight tayo, nandito tayo sa Terminal 3. Kung wala pa po kayong travel tax, mga batang ay agahan nyo po ang punta dito. Ay baka po kayo i-late pumunta din tas kayo bibili pa ng travel tax, ay may iwan ho kayo ng aeroplano. Ay kung sa online naman ho kayo nag-book, ay di kayo bumili na ho doon. Dahil nga po bumili na kami sa online, ayan, naiwasan po namin pumila ng ganong kahaba. Dumiretso na nga kami dito sa check-in counter. Pwede kayong mag-check kung saan yung check-in window ninyo or mag-asa mga airport personnel. Mahalaga din na maaga talaga kayo dito kasi sobrang haba talaga ng pila. Pag andito na kayo sa check-in counter, hihingin lang naman nila yung mga documents ninyo, passport, itinerary. Kung pupuntahan kayong lugar na kailangan ng visa, syempre check nila yon. At kung nakapila kayo dito, tapos di pa kayo nakabayad ng travel tax, i-advise naman kayo nila na magbayad muna kayo ng travel tax. Tapos ma-hold lang saglit yung boarding pass ninyo. After naman ng payment, ay gora na kayo. After natin mag-check-in, ayan, pupunta na tayo sa immigration. I-check ulit yung passport ninyo, tapos makapasok na kayo dito sa immigration. Dito may pila ulit, tapos tatanungin kayo. Tinanong lang naman sa akin sino yung kasama ko mag-travel, ilang araw, saan ka mag-i-stay. Tinanong din kung may trabaho ako. At ayan, nasagot naman natin mga kabatang at pareho kami nakapasok, diba? Makakalis kami ng bansa. Basta sagutin nyo lang ng tama, tapos meron kayong itinerary, makakaalis kayo, huwag kayong kabahan, kaya nyo yan. Kalagpas na kami sa immigration mga kabatang, at meron pang x-ray na ginawa. Hindi na ako nakapag-video doon kasi kailangan mabilisan yun. Mabilis lang yung pangyayari at sobrang bilis ng mga tao, kaya wala na akong panahon mag-video doon mga kabatang. Hindi po ako matakaw, gutom lamang ako. Ilang oras na akong walang lamon. Kain tayong chicken. Kasi kumain ka. Wala akong pakialam. Kasi 425 kailangan. Ano yan, mukbang? Pakalmay ako. Madali lang naman makita mga kabatang yung gate kung saan kayo papasok at mag-aantay. So, check nyo lang sa mga gantong screen. Namimiss ko na agad yung nanay ko, ang tatay ko, ang buong pamilya ko. Pero, saglit lang naman ako dun at hindi ko muna sila mapagtitripan sa vlog. Ito naman, ipapakita nyo yung boarding pass ninyo at saka yung passport ninyo. So, i-scan nila yan. After nyan, Gora Bills na kayo, pasok na kayo sa gate kung saan kayo naka-assign. 5:10 yung departure namin at dito kami mag-aantay. Dito kami magpapalipas ng oras, dito kami mamahinga at pwede ka din matulog kung medyo matagal. Ay di makatapos hong ang antayan, ito na hong pinakakaantay natin. Ang tatawagin ho tayo at sasakay na ho tayo ng eroplano. Andito na nga tayo sa Noi Bai International Airport ng Vietnam. Dadaan lang kayo sa immigration at pagkatapos, pwede nyo nang kunin yung luggage ninyo. Ito nga yung pagkakataon na nag-aantay kami ng luggage namin kasi medyo matagal lumabas. Yan, nag-aantay lang namin.
Ngayon, ang ating problemahin ay SIM card kasi wala kang signal dito. Kailangan natin makontak yung sasakyan natin papunta sa old quarter. Ang goal muna natin ay hanapin ang ating luggage. Rigar! Rigar! Nahihirapan. Sobrang laki ng luggage ko. Parang malaki pa sa akin. Tingnan mo. Nahihirapan. Sige, sira na nga yan eh. Oo, ginagawa mo ha. Sabi mo diba sira na yan? May ano pero tayo. May ano yung ihi at ng ihi pusa tayo lang aso. pala eh. Wala lang yan, ihi Dito lang. na. Tara na, inay. Ayan. Struggle ng maliit. Ito po. Ayan. Ito po yung totoong struggle ng mga maliit. Pagod na pagod ako. Pagdala. Ito na, dito na magkakaalaman kung gaano kami kagaling makipag-communicate. Kailangan namin bumili ng SIM card kasi hindi kami makasangkay, hindi namin makontak yung driver namin. Alam nyo ba, sobrang yaman ko dito. Dito ako naging milyonaryo. Nagkaroon ako ng 5 milyon. Ang yaman-yaman ko. Malalaki po kasi yung pera nila at 100,000, 20,000, 1 milyon, ganun yung pera nila. Bali yung 60 gig nga yung binili namin, valid for 7 days, tas everyday meron kang 6 gig data. Magagamit mo na yun sa pagbubuk ng Grab. Dahil nga mga kabatang, hindi din kami sure sa mga driver dito, kaya nagpabook kami sa Klook. At ito na nga yung driver namin, parang lasing, may dala pa yung papel, tas may pangalan ko. Sabi niya sa akin, hey, what's up? Hindi ko siya tinatawanan, hindi ko lang siya maintindihan kung anong nagagalit ba siya sa akin. Parang Pinas lang din naman yung view dito sa Vietnam. Yung weather nila mainit pero hindi ganong kalagkitan. Unang napansin ko, walang ganong traffic dito sa Vietnam. Nagkakaroon man pero mabilis lang din sila kasi pinakamadami sasakyan dito sa Vietnam ay motor. Motor po ang pangunahin nilang transportasyon. Ano daw? Basta yun, nagsakyan nila. Nasa Hanoi na tayo, ibig sabihin malapit tayo sa ating destinasyon. Nagmamaganda na naman ang 2 Pokebells. Hindi ko maintindihan bakit ganyan sila. Sir, do you speak English? Yeah? Best food. Sorry. What's the best food here? So, Vietnam food. Food. yeah. At tayo yan, nagtanong kami anong best food dito. Di naman kami naintindihan. Kaya sabi ko sa friend lalo ko, huwag na tayo magtanong dito. Hindi na lugi tayo dito. Dari man tayo maintindihan. Medyo malapit na nga kami sa old quarter kasi doon kami mag-i-stay. At ayun yung sinasabi ko sa inyo na madami talaga dito ang nagmumotor. Babae, bata, matanda, lolo, lola, meron dito nagmumotor. Ito din palang staycation na binook namin dito ay saklok lang din namin nakita. More on DIY lang talaga kami ni Inday. At palakasan ng anting-anting dito sa Vietnam. Alas 2 pa nga yung check-in namin dito sa hotel na ito. Pero alas 9 nandito na kami, napakaaga namin. Ang ending, iniwanan na lang namin muna yung mga gamit dito, tapos naghanap kami ng kainan. Kausap lang namin si Princess Sarah, ayan, sobrang bait ni ma'am. Nakalimutan ko pangalan niya, pero yun na lang yung itawag natin sa kanya. Marunong siya mag-English, kaya hindi kami nahirapan talaga makapag-usap. Nag-ask kami kung pwede mag-early check-in, kaso wala nga do available na room. Eh di ayan, kailangan natin mag-antay hanggang alas 2. Garneho ang itsura pagka gutom na. Ay tunay na sikal na ho akong lumamaw. Natakot talagang gutom na. Nagtanong kami kay Princess Sarah kung may kainan na masarap. Ay ari ang tinuro. Ay di kami narin na ngayon at kami lalamon. Ayan, hindi naman ho aribami pero ayan, meron hong pepino riyan, may french fries, at meron hong hindi ko alam kung karne ho yan. Sabi ko, ito ro sa amin, papaano to kainin? Ang pagkakaintindi ko ho ay yung lamasin ng tinapay, kurutin, kumuha at lamunin. Basta kakainin ko na rin. Para daw kainin to? Yan ang nabigay dito. Para daw kainin? Kukurot ka daw. Tapos? Kukurot ka to sa sasaw-saw. Ngayon, alam ko na kung anong hinahanap ng puso ko. Bagong karanasan at mga bagong kaalaman galing sa mga taong makakasalamuha mo. May maganda man o mabuti, pero at least alam mong na-experience mong pumunta sa lugar na to. Ilang taon ko din sinabi sa sarili ko na hindi ako pupunta sa ibang lugar kasi magastos lang yan. Mapapagod ka lang kasi puro lakad yan. Pero hindi pala ganun. Masaya sa pakiramdam at ngayon naiintindihan ko na yung mga tao bakit gusto nila mag-travel.
Ito yung itsura namin dito sa lobby. Kasi nga 2:00 pa kami magche-check-in. At ito na yung time na papasok na kami sa room namin. Hassle nga lang ang pagta-travel, lalo na kung wala kayong kasama na taga-buhat. Kailangan tiyaga-tiyagaan to. Bawal ang tamad, bawal ang pakipot, bawal ang maarte. Depende na lang kung mayaman ka. As a person na galing sa probinsya, malamang sa malamang kailangan natin ng bintana. Naku, pag ang kwarto ko walang bintana, di talaga ako makahinga. Kaya kailangan ko ng hangin at mga tao makita ko sila. After nga namin mag-ayos, ay sabi ko kay Fragsis, kami ilalamon at ako'y nagugutom na naman. Kaya pupuntahan namin yung famous dito na resto. At kami kakain. Yes, gusto ko po lagi ko lumalamon. Milyonaryo na yung apo nyo. Pag uwi ko, bibigyan ko kayo 500,000. Grabe, 32,000 yung grab namin. Huwag kang OA, 73 pesos lang yan. Unang tukso, huwag kang lilingon, kundi ubos ang kwarta mo. Hindi mo naman kailangan, huwag mong bilhin. Sabi ko yun sa sarili ko. Andito na nga tayo sa Poten at ayan, order tayo ng noodle. Ito nga yung sikat na sikat sa Vietnam at talaga ng pinagmamalaki nila. Yung noodles niya, sobrang lambot, tapos mainit yung sabaw, malasa din yung sabaw nila. Yung beef na nakalagay mismo sa itaas ay masarap din. Ay sawag ng titigan ng aking mukha at talaga namang napakainit ng sabaw. Ay baka sabihin niyo, ano ko naman receive? Ang kakain na lamang yan mo sa sama ng mukha. Ay kayo kaya ang kumain ng napakainit na sabaw, ay ba hindi? Ay, ineng, wag ka muna makikipag-date at talaga namang iyong mukha, akala mo naman ay gutom na gutom. Nakakahiya sa ka-date. Ganito pala nila i-prepare yung pho. Sobrang fresh ng mga ginagamit nila. May mga gulay, karne, gano'n. Dahil nga nasa old quarter tayo, malapit lang dito yung St. Joseph Cathedral. Nilakad lang namin yon at ayan, nandito na tayo. Ito nga yung oldest church dito sa Hanoi na hindi pwedeng mawala sa ating itinerary. Isa din siya sa mga typical example ng colonial architectural work na talagang makikita nyo kung gaano kaganda at katibay ng mga materyales na ginamit. Siyempre, para mas makita natin yung palibot o yung paligid ng old quarter ay sumakay kami dito. Hindi ko alam tawag dito pero ayan, para siyang bike na merong sakay sa unahan. Eto nga pala mga kabatang, yung view namin mula dito sa sinasakyan namin. Siyempre, binidyohan ko para makita ninyo. Just another honky-tonk, another lonely night. One more wrong, trying to make it right. Kuya, 150. Joke lang. Ayan, makikita yung mga kabatang dito sa side na to. Puro panggamit yan sa mga pananahi. Maraming klase ng botones, tela, zipper, lahat pwede nyo makita dyan. Naniniwala na ba kayo na madaming motor dito? O, di ba sabi ko sa inyo, mapaate kuya, nanay, lolo, merong motor dito. Meron din ditong kamote, patatas. Na basta-basta singit ng singit. Dapat magaling ka tumawid, kundi last mo na yan. Si kuya nanliligaw, hindi naman ata pasado. Ano hanap mo? Afa mo? Ayan, nakapula. Si ate dumaan, nakalimutan bumili ng asin. Si lolo naman, hinahanap yung short niya. Pag nagpunta kayo or dumaan kayo ng old quarter, lagi nyo tong makikita. Ito yung mga bulaklak na makikita ninyo na bagong pitas, na madalas sa inaalay nila sa kanilang mga ancestor, altar, or ginagamit nila sa business. Basta madaming use yung flower. Naiinip na ba kayo mga kabatang? Mahaba pa tong vlog ko na to. Kaya please, kung medyo naiinip kayo, ay panoorin ninyo kasi maganda pa yung mga mangyayari dito. Kung nagustuhan ninyo itong mga kabatang, mag-comment kayo dyan at please like and share nyo po. Mahaba-haba yung nilakad namin at medyo nakakauhaw kaya bumili ako ng juice. Kahit sa tabi-tabi nga ito, ay talaga namang ang ginagamit nilang mga juice ay yung puro. Padaan nga kami dito sa lake at ang daming sumasayaw na mga nanay. Kaya hindi pwedeng hindi natin ito try sumayaw. Ito pala yung pera sa kanila at ayan, 5 milyon yan. So, kinagabihan, umorder kami ng Jollibee at ito yung dumating sa amin. Ganito po yung itsura ng Jollibee sa kanila. Ayan, makikita nyo, may manok naman siya, may kamatis, may pipino, at may kanin. Meron din siyang sabaw ng kalabasa. Ito na nga yung day to mga kabatang. Since malapit kami dito sa old quarter, madami talagang pagkain na pwede mong kainin paglabas mo pa lang ng hotel. Kagaya neto, ayan. Hindi ko din alam, pero ang daming kumakain sa pwesto na to ni nanay. Lahat nga ng pagkain na sinaserve nila dito, napansin ko na lagi may padahon. Yun ata yung side dish nila. Kung tatanungin nyo naman ako sa lasa ng mga pagkain dito,
ay hindi ko din talaga alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Kasi kakaiba talaga yung mga lasa ng pagkain dito. Itong white na to, para siya yung balat ng hakaw, yung balat ng mga siomay, ganun. Pero mas masarap, mas malambot. Nakikita ko na dinidip nila dyan sa sabaw na yan. Yung sabaw na yan medyo maasim, tapos basta masarap din yung lasa niyan. Masarap dyan yung tokwa kasi lasa siyang nuggets. Ganon yung lasa niya. So, ayun, nagbayad kami ng 20,000 para dun sa pagkain, tig isang tao. Ang yaman talaga namin dito sa Vietnam, be! Charot, 46 pesos lang po yun sa Pinas. Dahil alipin kami ng paglamon, ay kami lumipat ulit dinit. Nagkita kami ng buko na may ice cream. 60,000 yan, be. Kaya maghihirap ka talaga. Binigyan nga kami ng tubig, ay kaso baka tayong magtay, kaya hindi na naman ininom. Ay, mahirap yun. Ay, hindi ka naman sanay sa tubig na tas iinumin mo. O, di kay mamay burarot. Itong ice cream na to ay 138 pesos lamang sa Pinas. Di kung ano yung lasa ng buko, kaya ano yung lasa ng, ng ice cream. Naintindihan ninyo, meron laang mani. O, tapos may matamis-tamis na gayaan. At pwede ninyo kainin mismo yung coconut meat. O, diba? Naubos nga namin kasing apatay gutom kami dito sa Vietnam. Pasadahan ko lang kayo ng history ng Vietnam. Na kahit ako ay talagang nagulantang. Binilang ko pala yung sarili ko ng bulaklak. Ayan, nasa 90 pesos lang ata yan. Dito din kayo bibili ng ticket para makapasok kayo sa Wallow Prison. Ayan, ibibigyan nyo lang sa mga guards yung mga ticket, tapos sila na yung bahala. Hindi lahat ng mapabasa o makikita ninyo dito ay nakatranslate sa English. Kaya much better na kumuha kayo ng audio guide. Lahat ng dito, may naka-indicate na number. So, para malaman mo kung anong history nila, i-click mo dito. Ayan, bawa yan, number 1. Ito yung number 1. Click natin yung number 1. Tapos green. Ayan, nagpe-play na siya. Andito pa nga lang tayo sa bungad, iba na yung nararamdaman ko. Alam nyo ba yung bigat at pinagdaanan ng lugar na ito ay parang nararamdaman mo? Ito yung itsura ng Wallow Prison. Ito yung kinakatayuan ko ngayon. Sa itong village, yung tinitirhan ng maraming tao. At noong 1896 ay ginamit ito ng mga French colonialist for political prisoner. Ito ang mga male political prisoner. Nakatali ang paa nila sa bakal. Hubad at walang baro. Isipin nyo, ilang araw kayong nakatali dyan. Walang tayuan, walang kahit ano. Ang iilan sa kanila ay dito na dumudumi. Dito na rin nagkakasakit yung iba at gustuhin mo mang maligo o pumunta sa palikuran ay hindi mo magagawa. Ito ang halimbawa sa kanilang mga palikuran. Madalas itong napupuno at minsan ay hindi na nalilinis. Kadahilanan din kung bakit sila nagkakaroon ng malulubhang sakit. Alam niyo na naman kung para saan to. Ito ay isang bagay na ginagamit upang kumitil ng isang buhay. Ito yung ginagamit ng mga French colonialist sa mga revolusyonaryong mga sundalo sumusuway sa kanilang mga batas. Dito nila nilalagay yung uu. Alam nyo na yun kung ano yun. Yung tab na yun sa di kalayuan. Doon nila nilalagay yun. Habang narito ako ay sobrang bigat at parang narinig ko yung mga ingay. Yung mga sigaw ng mga prisoner na pinaparusahan. Kung gaano sila nahihirapan. Dito din sa lugar na to ay walang bintana na parang pag nandito ka ay mahihirapan ka talagang huminga. Pumasok ako sa isang silid ng mga prisoner dito. At kung ano yung makikita ninyo ay ganito yung sitwasyon kung nasaan yung mga preso before. Sikip, mainit, madilim. Tila walang sinag ng araw kung makikita. Puro ingay at puro tinig ng mga nagmamakaawang prisoner yung maririnig mo. Itong almond tree ito ang nagsilbing kaibigan ng mga prisoner dito. Ang dahon nito nagsisilbing gamot sa kanilang mga sugat. Siya nga na ginagawa nilang mga instrumento at sabihan nila ng mga kanilang hinanaing at mga problema. Ang punong ito ang magsisilbing alaala ng mga presong nakakulong dito. Isang alaala na mahirap ng bali. Ilan lamang yan sa kabrutalan na nangyari sa kanila. Gusto ko mang ipahayag sa inyo lahat ng nangyari dito. Ay mahihirapan akong ipahayag dahil masyado itong sensitive. Isang malaking opportunity na din talaga na malalaman mo yung history ng bawat lugar. Pagkatapos nga namin pumunta sa Wallow Prison ay kakain na kami. Ito nga pala yung in-order namin. Seafood noodles nga siya na meron na namang mga dahon. Ayan yung itsura niya sa malapitan. Yan. May talaba, may clams, merong hipon, at merong itlog, meron ding noodles. Natuwa nga ako kay nanay kasi sabi ko sa kanya, pwede ko ba siyang videohan? At ayan, pumayag naman. Sabi niya nga, ayan, lalagyan niya daw yung hipon, tapos karne. Nilagyan na din niya ng lettuce, ayan, hindi talaga nawawala dito yung mga pampadahon nila. At ayan, yung mga noodles na maliliit. Ayan, ibinirot na ni nanay, at tingnan niyo, ngingitian sa akin, sabi niya, ayan. Tapos na. Ito naman yung bami. Pinili ko sa mga street talaga bumili nito para authentic talaga yung lasa. At ang natikman ko naman to, hindi ko pinagsisihan kasi sobrang sarap niya talaga. Dito na lang din kami nagpalipas ng gabi kasi ayan, madami ka naman malalamon sa gilid-gilid tapos mura lang. Ito naman, tubo.
gagawin nila yung juice. Sabi ko, titikman ko nga kasi wala naman ito sa Pilipinas. I mean, wala niyang yung pang pang squeeze ng juice. After nga niya ma-squeeze, ayan, nilagyan na ho ng hilaw, tapos lalagyan na ho ng kalamansi. Aywa, kung hindi ka rin magka-diabetes. Pagod na ho ako maging kambing din sa Vietnam, ano ho? Ay tunay ka sasabihin ko sa iyo, halo-halo din ang mga damo. Meron pang manay, meron pang noodles, pero ari ang lasa, masarap. Sabi ko, ari ang gusto ko, bigyan na lang ho ninyo ako ng berna, ako'y makabaray. Ko po, nung matikman ko ang berde niya, apakasarap. Yung masasabi mong mapapadual ay hindi Walang sinabi ang pulang kabayaw, din Last day na nga namin dito sa Hanoi at ngayon ay pupunta kami sa palengke nila dito. Kung katulad ko kayo na mahilig sa kape ay hindi nyo talaga papalampasin yung egg coffee na sikat dito sa Vietnam. Sabi ko nga sa kasama ko bago kami pumunta sa palengke ay magkape muna kami. Nakita ko nga pala kung paano to gawin. Nilalagyan nila to ng 2 hilaw na itlog tapos pambatamis tapos ayan pinapalapot lang nila. Yung lasa niya lasang kape na ayun, lasang-lasa yung itlog. Pero hindi siya ganun kalansa. Basta masarap siya. Tapos kami mag-coffee. At ngayon ay pupunta kami sa Dong Suan Market. Doon tayo mag-itingin ng mga bilihan nila kung mura ba doon. Pagpasok nyo pa nga lang dito ay makikita nyo na yung mga sari-saring bilihan. Basta para siyang baklaran na mas maraming tinda. Kung mahilig kayo sa mga cup, sombrero, ng mga ganda, branded, ayan. Pero top notch lang ata yan. At mura nyo lang yan mabibili dito. May mga sapatos din dito, pambata, pang matanda. Ayan, madami. Marami nga din ditong saya. Basta parang nga siya talagang baklaran. Tapos, ay yung presyo niya parang sa atin lang din. Pero pinagmamayabang talaga nila dito yung tela nila. Pero ayun, magaganda naman talaga yung mga tela nila. Ayan, dahil nandito na tayo, bumili na nga ako ng silk. Kasi ganun yung ginagamit ko sa unan ko. Yun yung punda ko. Pag ito nga ang inyong punda, mga kabatang, ewan ko lang kung magkatigidig pa yung mukha ninyo. Kung sensitive yung mukha ninyo, ayan, magpalit na kayo ng pillowcase na ang material ay silk. Sinasabi ko sa inyo, masarap talaga matulog pag yan yung punda ninyo. 2 yarda nga yung binili ko mga kabatang at yun, 100 dong lang yung binayad ko sa kada 1 yarda. Kayo na lang ang mag-convert kung magkano yun. Mura nga dito yung mga damit ng pambata, kaya binilhan ko na lang din yung mga pamangkit ko at mga pinsan. Galante pala sila sa plastic at lagi kayong bibigyan ng plastic pag nakita niyang maliit yung plastic ninyo. Ewan ko ba, mura ata dito yung plastic. Bali sila na yung nagtutupi ng mga pinamili kong damit. Ayan, kitang-kita nyo mga mabait talaga yung mga tao dito. Hindi naman makakain yung mga damit, kaya aran ang pinamili ko, tarhay ng mga bili ng mga katandaan sa amain. Aywa, kung magugustuhan na rin mga kinding gawa sa prutas na are. Basta ho, ayan, namili lang ho ko riyan kung ano-ano. May gawa sa nangka, may gawa riyan sa mangga, durian, aywa, bahala na. Basta ho, yung mga bago ho sa paningin ko, yun ho aking mga binili. Pupunta kami sa famous Hanoi train station. Yung habang nagkakape kami dadaan na Tapos magpapasagasa. Oo, na train. Pagkatapos nga naming mamalengke ay diretso na kami sa train station kasi bukas aalis na nga kami dito sa Hanoi. Pupunta naman kami ng Sapa, ayan yung part 2 ng vlog ko kaya panoorin nyo. Pag nilike and share nyo to, i-upload ko talaga yung part 2 ng Sapa kasi medyo mahaba yun at marami pang edit doon. Akala nyo ba hindi kami naliligaw, hindi kami naaaning dito? Ay naku, palakasan talaga ng anting-anting to be. Ilang beses na kami ditong naligaw. Matapos kami magkandaligaw din ay di are, narinig na kami ngayon. Arehong aking nilalakarang are, di ni ho mismo dadaan yung train. Pero wala pa yung train kasi mag-aantay pa kami mga ilang oras bago dumaan yun. Kaya lang naman pumunta yung mga tao dito para kumain, tapos makita nila yung train habang kumakain sila. Makulay din itong lugar na ito. Ay kaso'y pag ikay nagbarik din ay huwag kang pupunta sa gitna ng relay sa tiki pirat. Tunay ko sasabihin ko sa iyo, huwag kang magkakamaling mabarik din at tiki may gulpay. Para nga makaupo kayo dito mga kabatang, ay kailangan yung mag-order. Kita ganin nyo, yan ay manok. Ay pipihong nga manok din ay ibang luto. Ay pero kalasa. Sausawan lamang iasin na may kalamansi. Ay di pandali na. Yung lasa niya parang tinola, pero mas malasa. Iba talaga yung mga ginagamit nilang sangkap dito. Ang goal lang naman namin dito, ayan, antayin yung train, tapos makapag-video na dumadaan yung train. Kasi, yun naman talaga yung pinunta namin dito, be!
Ayun, dumaan na yung train. Madami nag-aabang ng train na yun. Ilang oras sila nag-aabang dito. At ngayon, dumaan na. So, one late niya pala. Akala ko sobrang haba. Ay sabi ko, parang may kulang ang pag-upo ko din. Eh, ari pala ang kulang. Ay di mag-montage muna tayo, mga kabatang. Chocolate chips and memories, coffee and homemade cookies that make me feel at Sala ko yung sa Vietnam. Mabu!